So, mga sangkay, meron pong breaking news ngayon patungkol po ito kay Vice President Sara Duterte. Good news po ito at bad news tungkol sa kanya. Pag-uusapan po natin ngayon, nasa gitna po tayo ng kalsada mga sangkay nung lumabas ito. Anyway, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, no? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito ang balita ngayon, no? Breaking news. Ayan. Breaking news. Ngayon lamang po ito mga sangkay. Ito po ay ulat ng napakaraming mga pahayagan ngayon at naglabasan na. Ayon po kasi dito, ang good news, ito unahin muna natin ang good news, mamaya yung bad news. Ang good news, pinanindigan ng Korte Suprema ang desisyon nitong ideklara ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte bilang unconstitutional. So unconstitutional, yung nauna mga sangkay na final na impeachment complaint. Okay? So, pinanindigan mga sangkay, ibig sabihin, palpak, hindi umubra yung naunang impeachment complaint kasi nagkaroon po ng motion for reconsideration mga sangkay yung naunang impeachment complaint na tingnan ulit ng Korte Suprema kung ano ang kanila magiging desisyon. At since mga sangkay ngayon, kasi hinihintay po ito ng maraming mga kongresista, no? Yung desisyon ng Korte. Ngayon lumabas na mga sangkay na ito po ay unconstitutional. Ito na. Meron pong gagawing hakbang yan. Mga sangkay, doon na po tayo papasok sa bad news. Okay? Kung ito ay good news, may bad news. Ano ang bad news, guys? Ang bad news po, mga sangkay, dahil ito lamang po ay inaabangan ng mga kongresista. Ang gusto po talaga nilang makita, mga sangkay, yung desisyon ng Korte Suprema kasi bago daw po sila mag-file ng impeachment, another impeachment complaint, hihintayin muna namin, sabi nila yung desisyon ng Korte Suprema tungkol sa naunang impeachment complaint. Ngayon, na nag-decide ng Korte Suprema, ang bad news, magfa-file na po ng another impeachment complaint ang mga kongresista na ayaw kay Vice President Sara Duterte, na may kini-question tungkol po sa naging pamamahala ni VP Sara sa DepEd at about sa confidential fund at pagbabanta sa Pangulo. Mga sangkay, ito po yung pinaka-grounds ng impeachment complaint kay VP Sara. Ngayon, may idinagdag pa. Ito pong si Madriaga. Ito po yung sinasabi kong bad news sa inyo kasi ngayong wala na ang naunang impeachment complaint, may panibago na ipa-file sa Kamara. At alam po natin mga sangkay, siguro naman hindi naman ligid sa ating kaalaman, na ang Kamara po ay pinamumugaran ng mga kakampi ni PBBM. Okay? Mga kakampi ng ating Pangulo. Kaya dito, delikado si VP Sara kasi once na may mag-file ng impeachment complaint laban po kay VP Sara, siguradong matutuloy. Yung kay PBBM, mababasura po yun, sigurado po yan. 101% sigurado po tayo na mababasura yan. Pero yung kay VP Sara, ito po yung nanganganib. Okay, nanganganib po na posibleng mayari po talaga siya. Kasi nga po, may lalabas na witness. At ang witness na yan ay si Madriaga. Itong si Madriaga, mga sangkay, ay dating kakampi ng ating Vice Presidente na sinasabi nga pong nilaglag na po ang ating VP ngayon. So, magiging mga sangkay, magiging dikdikan po ang labanan dito at mukhang delikado ang sitwasyon ngayon ni VP Sara. Dahil kapag nagkataon na mapatunayan, mga sangkay, na halimbawa mag-umpisa ng impeachment trial, isa pa sa mga alas dyan yung sinasabing bank accounts ni VP Sara na matagal na pong pinabubuksan ni Trillanes.
Matagal na po mga sangkay kasi 'di ba sinasabi ang argumento diyan ni Trillanes kasi may alam po si Trillanes. Sabi niya, yung bank account, sabi nga po niya, pumirma ng waiver. Sige, sampalin mo na ako. Lahat gawin mo na Duterte. Sabi po ni Trillanes. Pero, ang deal niya, buksan yung bank account na tinutukoy niya. Kasi meron pong bank account na tinutukoy si Trillanes na ito daw po ay bank account ng mga Duterte. Tapos, kapag inilabas daw po yun, buksan, malalaman po doon na hindi po talaga mahirap ang mga Duterte. Kasi, di ba, lagi pong yun po yung sinasabi lagi mga sangkay. Yung mga Duterte daw po, mga mahihirap lang, mga simpleng tao, yung bahay, makikita po natin, hindi kagandahan doon sa Davao. Di ba, mga sangkay? Pero, sabi ni Trillanes, pang frontline lang daw po yun. Pang politika. Pero ito ngayon, kapag nabuksan ang sinasabing bank account, magkakabistuhan. Kasi, halimbawa, makita doon bilyones, bilyon-bilyong pera yung nandun. Kasi, kapag nag-proceed yung impeachment trial, guys, siguradong mayayari po ang ating vice-presidente. Kasi, doon po yung no choice eh. Nasa part po siya ng no choice, kundi buksan ang lahat ng dapat buksan, tingnan ang dapat tingnan. Wala po siyang choice dyan, hindi na po niya magagawa yung ginagawa niya mga sangkay na kapag pinapatawag siya ng NBI o di kaya ng House of Representatives, ayaw niyang pumunta kasi busy siya, nagpapadala na lamang siya ng ibang mga tao. Dito, kapag nag-umpisa ang impeachment trial, no choice po ang ating vice-presidente. So, wala po siya magagawa kundi umattend, sumunod sa sasabihin, sumunod sa itatanong, kung may kailangan buksan, bubuksan yon. Pangalawa, mga sangkay, yung kay Madriaga. 'Di ba? Yung kay Madriaga na sinasabing andun lahat daw po, hawak yung mga transaction. Kung ano-anong mga transaction yon, kung ano pang mga sikretong ginawa nila noon, hawak daw po ni Madriaga. So kapag ito, halimbawa na lamang mga sangkay mag-proceed ang impeachment trial, ang bad news dyan, pagka nagkabistuhan, masisira po ang mga Duterte dyan. Mawawasak po talaga yung kanilang pangalan. Kung totoo yung statement ni Madriaga, di ba? Kung totoo po yun. Kapag napatunayan, kasi ako, sabi ko nga, hindi tayo basta-basta maniniwala kung walang ebidensya. Pero kung may ebidensya na, yun na yun. Wala nang takas doon. Okay? So ito po yung bad news ngayon at good news kay Vice President Sara. Ang good news para sa kanya, hindi po kinatigan ng Korte Suprema ang naunang impeachment complaint. Ang bad news, sisiguraduhin na sa pangalawang impeachment complaint, sisiguraduhin nitong mga ayaw kay VP Sara ng mga kongresista na tama na ang proseso. Para po, dire-diretso na. Kasi yung nauna, yun po yung naging problema, yung proseso daw, hindi sinunod. So, abangan po natin yan mga sangkay. Okay? So, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan i-subscribe yung ating YouTube channel.